Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. And then may comment dito si Cesar Baladad. Sabi ni Cesar Baladad, yan na ang kalokohan ng mga member ng Katoliko. May kinulam na naman at lalapit sa pare. Bakit? Sabi nila mapit sa pulis. Bakit? Sa doktor? Ko talaga. Cesar Baladad, ikaw talaga. Before ka mag-comment, mag-isip ka naman. Kulam yan. Natural, lalapitan mo pare talaga. Dahil ang pare, yan ang inatasan ni Kristo na mag-exorcise. Si Kristo dati nag-exorcise yun, nagpapalas yun ng masamang espiritu. Yung mga pare, yun ang kanyang mga successor na inutusan na magpalayas ng masamang espiritu. Alang ang masamang palalapitin yun sa doktor. Walang findings ang doktor doon. Baka gusto niya palapitin sa kanya. Lalo na sulpot ito. Walang authority ang mga sulpot na magpalabas ng masamang espiritu. Wala silang authority. Kaya sabi niya, pag may kasalanan sa Diyos, nyo i-confess ang lahat ng kasalanan na nagawa. Okay. Tama yun. Berjando. Wait, ano yun, Brother Genre? Yung nagtanong ka ganina about saan mababasa na si Martin Luther, no? So meron ako ditong aklat na Catholic Answers to the Protestant Questions. So dito sa page 7, ito po ang ating mababasa, kapatid, no? It is one of the ironies of history that the founder of Protestantism, Martin Luther, had to admit that it was the Catholic Church that gave us the Bible. So ito ang sinabi ni Martin Luther, no, sa kaniyang commentary sa John. We are obliged to yield many things to the Catholics that they possess the Word of God, which we received from them. Furthermore, we would know nothing at all about the Bible if it were not for the Catholics. Yan po ang nakatala sa kasaysayan. Ayon po sa aklat na ito. Dito ko nabasa yan. Okay, then ang sabi dito ni Cesar Baladad is, pag may kasalanan, sa Diyos nyo i-confess ang lahat ng kasalanan na gawa. Tama yon, sa Diyos i-confess, pa Cesar Baladad. Pero ang Diyos na mismo ang nagbigay ng authority. Ayan o. Sabi niya sa Juan 20:21, muling sinabi ni Jesus sa kanila. Ayan ha. Ano ang sabi ni Jesus, Cesar Baladad? Tuturuan kita para naman kahit papaano na-evangelize kita. Ito ang sinasabi. Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo'y isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Cesar Baladad, para pala mapatawad ka ng Diyos, kailangan mong i-confess yan. Ang sabi, kung patatawarin nyo. Marami ang pinagsabihan na kung patatawarin nyo. Ang nagsasalita dito, si Kristo. Ang kanyang kinakausap, ang kanyang mga apostol. At ang kanyang mga apostol, mga pari yan. Hindi yan pastor protestante. Mga pari yan. Sabi, kung patatawarin nyo, sino ang magpapatawad? Yung mga pari. Hindi pastor protestante.
Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sa madaling salita, Cesar Baladad, ang mga pare ay binigyan ng authority ni Kristo na magpatawad at huwag magpatawad. Kasi kung hindi ninyo patatawarin, authorized sila na huwag magpatawad. Walang ganyang authority ang mga pastor protestante. Ikaw. Kaya delikado ka pag hindi ka dadaan sa pare, kamo. Basahin mo na lang yung Marcos 3:15, bro, dyan do. Delikado ka talaga, Cesar Baladad, kung ikay magmamatigas lumapit sa paring Katoliko. Ano yon, Brother John Ray? Marcos? 3:15. 3:15 ng Marcos, ang sabi din nito, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Sabi ni Cesar Baladad, ganon, baka lalong sasapian ng demonyo yan. Cesar Baladad, dito, tuwing open ang office namin, maraming mga poses ang dinadala rito na pag-uwi okay na. Yan ha? Sa Office of Exorcism namin, lahat ng mga dinala dito ng mga poses sa kanila, no? Sa kanila, grabe, matindi yung sigawan. Pagdating dito, pag nakaharap sa Father Darwin, naku, tiklop lahat. Kaya yung iba, okay na. Yung mga matagal-tagal na, okay na. Yung mong sabihin, lalong sinasapian. Sinasabi nga ng demonyo during exorcism, Darwin, ikaw talaga, napaka-maldito mo. Yung ibang pare, hindi kami pinapalayas. Pero ikaw, ba't kung palalayasin dito? Takot kay Father Darwin. Tapos sasabihin mo, lalong sasapian, takot nga humarap kay Father Darwin, tapos lalong sasapian. Ikaw talaga. James, bro, yung sa pare, para word for word, priest. James chapter 5 verse 14 to 16 na tawagin ng pare, Douay Rheims version. Okay, basahin natin sa James chapter, ano yung brother Angel? 5 verse 16. 14 to 16. 14 to 16. Ang sabi ganito, is any man sick among you? Let him bring the priest of the church. Let him bring the priest of the church. Tapos sasabihin mo, lalong sasapian. Let him bring the priest of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up. And if he be in sins, they shall be forgiven him. So, hindi sinabi ni James diyan, ni Apostol Santiago, dumiretso sa Diyos. Yun nga. Kasi sa Biblia may dumiretso, pinalipat doon kay Job. Basahin natin 'yon. Job 42:8. Etong nangyari, dumiretso sila. Kaya ngayon, at simulan sa 7. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinasabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin nyo ito kay Job. Liwanag at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbabayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. See? Pinalipat kay Job. Okay? Okay na ba yun, Cesar Baladad? Sana okay na yon. At ako ay nagpapasalamat na kahit papaano natuturuan kita. Okay?
Ito naman tayo ngayon kay Jo Marie Tejum ba to? Tejume, parang Kagome. Jo Marie Tejume. Bro, sabihin mo kay yung nagtutulig sa mag-aral ka pa bro, baka hindi mo nabasa mga talatang yan. Mag-aral ka pa, baka hindi mo nabasa mga talatang yan. Ang ganda mag-echo. Nire-echo ko. May echo. Okay, Brother Jo Marie, good evening sa iyo, bro. Bro. Yes. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa mga nanonood ngayon sa Punto por Punto. Bro, linawin ko lang tong maririnig ba ko bro? Hindi. Yes, naririnig bro, pero mahina. Siguro sa signal ko eh. Linawin ko lang kasi, di ba, pagka yung bagong panganak na hindi pa nabinyagan, halimbawa may sakit, yung bang parang naghihiralo, hindi ba kailangan binyagan kahit sino? May authority dyan na magbinyag kahit hindi pare, kahit tayo, basta nabinyagan din sa Katoliko. May nagtanong sa akin kasi, yung kasamahan ko ditong katikista, namatay na daw yung bata bago nabinyagan. Sabi nung pares priest namin dito, yung pagbinyag o anumang klaseng paralan daw sa mga buhay. Anong gagawin doon sa bata na namatay na hindi pa nabinyagan? Okay, pakisagot yun, Brother Angel Santos. Nag-i-echo nga. Ay, literal na nag-i-echo. Ang ini-echo ko si Brother Angel eh. Sige, Brother Angel, sagot mo na, Brother Angel. May babasahin akong comment ngayon ni Cesar Baladad na nakakatawa. Sige. 1261 ng CCC po, ano na lang natin, i-summarize na lang natin. Mayroon ka ba dyan? 1261, Catechism of the Catholic Church. Brother Romel Palma, meron kang Catechism of the Catholic Church dyan? Yes. Ano po yun? 6621 daw. 1261. 1261. 261. Okay. All right. Mali ang echo. Ano? Sige bro, 1261. Okay, ito po yung Catechism of the Catholic Church, 1261. As regards children who have died... 1261? 1261. 1261, okay, sige. As regards children who have died without baptism, the Church can only entrust them to the mercy of God, as she does in her funeral rites for them. Indeed, the great mercy of God who desires that all men should be saved, and Jesus' tenderness towards children, which caused him to say, "Let the children come to me, do not hinder them." Allow us to hope that there is a way of salvation for children who have died without baptism. All the more urgent is the Church called not to prevent children coming to Christ through the gift of holy baptism. Malinaw po yung bandang first statement, no? Napakaganda sabi rito. Ibigay niyo po 'yon, no? So, inaano na lang with the mercy of God po 'yon, no? Yun po yung sabi ng Catechism natin. So, hindi po pwedeng i-judge 'yon na siya ina-impyerno o hindi. So, iano na lang with the mercy of God yung mga those baby that who died, no, without baptism. So, inaano na lang daw sa awa ng Diyos yung mga batang yung kapatid. So hindi pwedeng i-judge na hindi maliligtas. So ano kaya tama si Father? Sa mga buhay yon. Sa mga patay, ang simbahan hindi niya mag-judge yon. Nasa Diyos na lang, nasa awa daw po ng Diyos yon. Ayon sa Catechism natin 1261, kapatid. Okay, Jo Marie Tejume. Meron ka second question, bro?
Brother Jamare? Yes, meron pang isa. Sige, go ahead, bro. Di, okay na po ba yon yung una? Oh, okay na po. Okay na. Maraming salamat. Okay po. Yung pangalawa kong tanong tungkol naman ho sa ano, kasi driver ako dito. Minsan ho may magpahatid sa akin papunta doon sa mga albularyo, ganun. Ano ba? May nagawa ba din akong kasalanan noon na pinapasakay ko sila sa sasakyan ko? Pero namasahe sila, ganun. Okay, namasahe sila. Brother Tata? So, papunta sila doon sa albularyo para magpagamot, tapos ako ang sinasakyan nila, yung sasakyan ko. O minsan naman, yung iba, pinapadrive ako sa sasakyan nila. Sige, ate, patanong is Brother Tata. Brother Tata? Okay, medyo mahinang signal ko, putol-putol, pero ang naintindihan ko lang, hanap buhay mong mag-drive, brother? Ano, bro? Hello? Hanap buhay mo ba raw ang mag-drive? Oo. Then, ang pasahero mo, yung mga albularyo at saka yung magpunta ng albularyo. Yung magpunta sa albularyo? Oo, minsan may sumakay sa akin na albularyo, pero kadalasan yung magpapagamot sa kanila, yun ang ihatid ko doon sa kanila. Then, ang tanong mo, may kasalanan ba daw siya ron na ihahatid niya? Nagbigay naman ng pamasahe. Yung nagtanong mo? Parang gano'n. Nakakasala ba ako doon? Yes, case to case basis dahil hanap buhay mo yun. Pero ang pinag-importante siguro, lalo na yung kapakatoliko natin, yung pasahero mo, mas maganda siguro na bigyan mong katikisim na wag kayo magpunta ng albularyo. Yung pasahero magpunta ng albularyo. Dahil alam mo na yung malaking kasalanan yun magpunta ng albularyo, and then hinayaan mo lang dahil hanap buhay mo, pero mas maganda kayuhan mo sila na wag kayo magpunta ng albularyo dahil bawal yun. Katikisim 21, 16, 17, di ba? So, mas maganda siguro payuhan mo, pero Brata, katikisim. Brata, what if sabihin ng mga pasahero na kung hindi ko pwedeng lumapit sa albularyo, saan kami lalapit? So, yun na, magpunta sa pare. O magpunta sa pare. Dahil kayo ang may alam. So, kasalanan naman natin yung sin of mission, di ba? Kung hindi natin kasalanan yung hindi natin. Kung sakaling meron ganun, kung pagsabihan ko sila na huwag dyan pumunta, dapat doon sa pare. Kung makinig sila, mabuti. Kung hindi, ibig sabihin, wala na akong tagutan doon. Brada, at least na... what if magtanong Brada na sinong paring lalapitan? Ayun kung pwede, pares-pres nila, di ba? Then, kung mas maganda, may team sa deliverance o kaya may exorcist, basta magawa natin ang dapat natin gawin. Kahit pahanap buhay mo yun, di ba? Alam mo, maliban na lang kung hindi mo alam na malaki kasalanan yung papunta nila sa albularyo, pero ikaw mismo, makonsensya po kayo dahil alam mo nga, yung paguntahan nila ay isang kasalanan, malaki kasalanan. So, bilang driver sa kanila, kahit pa magbigay sila ng pamasahe, dahil hanap buhay mo yun, pero mas maganda, gawin mo ang dapat gawin na ang dalaman mo, basta mapayuhan mo sila, maniwala sila sa hindi, basta nagawa mong dapat mong gawin. Na paalam sa kanila yung yun lang. Pero mas maganda, ikaw mismo, laging bilang nagmaniho, nasa state of grace mo kayo. Yun, mas maganda. Yung sasakyan mong, kayo ba yung may-ari yung sasakyan? O nag-renta lang po kayo? Sarili mong sasakyan? Hindi, sa akin. Minsan, yung sasakyan sa pinapadrive lang ako sa sasakyan nila. Minsan sa akin. Mas maganda yung sa inyo, i-deliverance mo dahil kayo ang may-ari. Alam mo ka paano i-deliverance yun. I-bless mo yung sasakyan mo before kayo mag-masahe, di ba?
So, para protected yung sasakyan mo. Pero yan ang pinag-importante, mas maganda, payuhan mo sila na huwag kayong magpunta ng albularyo. Okay, salamat. Okay. Salamat. Okay na ba yan, Jomare? Okay na bro. Salamat. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jomari, sa iyong katanungan. Then, comment dito from Cesar Baladad again. Sabi niya, anong utos ni Jesus na tanggap nyo walang bayad? Tanong uli, bakit sinisingil ni Father Darwin ang mga sinapian ng demonyo? Yan ha. Ito ang sagot. Simula noon pa man, nung kami ay nasa loon pa na nagsisimula pa si Father Darwin sa Deliverance Ministry, hindi pa siya exorcist, wala siyang sinisingil kahit piso. Hanggang ngayon, wala siyang sinisingil na kahit piso sa mga sinasapian. Ewan ko lang, ba't kasi kayo nagpapaniwala sa mga marites dyan? Ikaw, Cesar Balada, tanda mo na, nakikinig ka pa rin sa mga marites. Huwag kang makinig sa mga marites. Ako ang pakinggan mo kasi ako yung partner ni Padre noon pa man. Mag-4 na taon na yata kay Padre Darwin o 3 taon. Oh. Tagal ko na kay Padre Darwin, 2018. O doon ako kay Padre Darwin, 2018, 2019. Hanggang ngayon, tagal na namin nagsasama ni Padre Darwin at never ko pa siyang nakita na sumingil ng kahit piso man lang sa sinasapian na dumulog sa kanya. At nagtanong mo sa kanya, bakit nagpa-deliverance ka na ba? Yun. Ba't mo sinabi na na sumisingil siya? Nakapag-deliverance ka na ba sa kanya? At siningil ka? At siningil ka? Wala. Lahat, ilang libong pasyente na. Bakit dinadagsa si Father Darwin ng maraming tao kapag siya ay nagtutok? Bakit siya dinadagsa? Kasi alam ng mga taong yan na hindi siya sumisingil ng bayad. Kapag albularyo kanilang nilapitan, sisingilin sila, pinakamataas yata siguro mga 10,000 10,000 na pinakamataas sa albularyo, no? Kasi pabalik-balikin ka niyan. At bawat serbisyo nila may bayad. Pero sa kay Father Darwin, kahit piso, wala kang babayarin. Ang dami ng pumunta rito, nagpa-deliverance, nagpa-exercise. Ba't sila pa ulit-ulit, lalo sabihin ni Father Darwin, bro, sister, yung sitwasyon mo matagal na ito. So, kailangan mo ng series of deliverance. Pag sinabi niyang series of deliverance, pabalik-balik ka rito. Ba't sila magbabalik-balik rito kung may bayad? Ang sabihin lang namin sa kanila, pamasahe nyo lang yung pag-anuhin nyo kasi kung malayo, alangan kami magbibigay ng pamasahe doon. Siyempre, sacrifice sila ng pamasahe. Pero, never akong nakakita at never kayong makakilala ng pasyenteng nanggaling dito talaga mismo ang magsasabi na siningil sila ng bayad. Wala. Yan ha. Huwag kang magpaniwala kay Alvin Gitamundo. Dahil inggit lang yun. Okay? Yes, brother. Grabe mag-chismis yung demonyo, Brother Jando. Dahil si Father Kabading nagtawag ni Brother Wendell dahil may nag-chismis ni Father Kabading na product ng UST na gaano katotoo na magsingil kami na every deliverance dito sa service. Magsingil kami bawat isa ng 60,000. Ang grabe naman. Siguro, nagsimula kami ng 2015 o totoo naman yun. Siguro, pati ako, milyonaryo na po ako. Medyo just imagine, 60,000 ang singil namin. Yung chismis ng demonyo. Diba? So, sa tuse na yung mga, halimbawa, yung si Sis Angela kanina, may testimony siya na nagbayad siya ng mahal, ng malaking halaga sa yung paggayuman ng kanyang asawa. Pero yung mga testimony, maglapit namin dito, ang laki ng hingi ng mga habak, ng mga albularyo, tag 5,000, 10,000. Pero dito sa amin, Brother Jando, actually, mayroon kaming donation box kay parang sabi ni Dr. Ditzing pang kuryente na lang kay aircon. Pero wala nang
wag ano, ano sa donation box. So, walang problema yan. Pero yung masakit yung chismis ng demonyo nga pinaluan nila na kami dito ay nagtanggap ng every deliverance ng 60,000. 60,000. So, ang sa atin, ay yung halad naman yung brother, offer, diba? Yun ang mabasa natin Corinthians 9:13 to 14. Yung sabi sa halad. Pero, donation. So, hindi yun nga, yun ha, grabe mo, chismis ang mga demonyo. 60,000 ang sa amin dito, Brother Jinjo, ang chismis na nagsingil kami ng 60,000 bawat deliverance. Ngayon. So, talaga, ilang libo na, Cesar Baladad ang dumulog rito. Ni piso, walang sinisingil ang ministry sa kanila. Yung babayaran mo yung yung exorcism service, walang ganun dito, walang ganun. Sabihin mo sa kanya, tigilan niya, nagkakasala siya. 7:24 ng Juan. 7:24 ng Juan. Ang sabi dito is, eto, tingnan natin magkakasala ka niyan, Cesar Baladad. Sabi dito, magkakasala ka niyan. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. At ang matuwid na pamantayan, based sa aming katuruan, Thursday morning, Friday morning, Saturday morning, Sunday morning, meron kaming spiritual warfare catechism, tinuturo dito sa amin. At wala man lang sinasabi na bayaran nyo ang mga service na ginawa sa inyo. Wala. Walang ganyan. Bakit maraming tao babalik-balik rito? Dahil alam nila, libre ang kanilang pagpunta rito. Libre. Walang sinisingil na kahit na anong bayad. At sabi sa Exodo 20:16, huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Kaya ikaw, Cesar Baladad, para hindi ka naman magkasala, huwag kang basta-basta magpaniwala sa mga marites na yan. Ilang taon, mukhang 2019 nagsimula si Father Darwin, 2019, 20, 21, 22, 23. So, 4 na taon na siyang nagde-deliverance and exorcism. Pero, ni isa sa ilang libong pasyenteng lumapit sa kanya, wala siyang siningil na piso. Pero yung Alvin Gitamundok nagkakalat ng kwento na sinisingilan daw ng pera. Naku, wag kayo magpaniwala doon. Hindi nga nakapunta yan dito eh. Hinamon ko yung pumunta rito. Hindi na pumunta rito eh. Ano yan, Brother Tata? Okay, mas maganda siguro, Brother Jando, tuwing linggo may testimony tayo. Mananawagan tayo yung na-undergo ni Brother Darwin sa deliverance. Sila ang mag-confirm nga singilan pa sila ni Brother Darwin. Tsaka, siguro. Tsaka mag-iingat kayo. Baka kukuha kayo ng artista diyan na magsasabi na siningil daw sila. Lagot kayo, meron kaming listahan ng mga pasyente namin dito. Tandaan niyo ha? Meron kaming nakalagin yung mga pangalan nila. Kaya kung kayo kukuha ng artista pag wala sa listahan ng pangalan namin, sinungaling talaga kayo at desperado na kayo gumawa ng paraan para gawing sinungaling si Father Darwin. Tandaan niyo ha? Lahat ng pasyenteng lumalapit dito, nakalista ang kanilang pangalan, nakalagin yan, lahat. Kapag may nagpresenta dyan sa labas, sasabihin nila, galing ako doon, siningil ako ng ilang libo, ganon. Tapos yung pangalan niya wala sa listahan, nako, napaka-desperado ng taong kumuha dyan, nagrenta. Yan na, sabi niya, bakit di sa pari magsabi ng mali ang ginawa nila para wala nang maloko sa albularyo at mangkukulam? Pasensya na kayo ha, comment ko lang ito. Ito naman, Cesar Baladad, marami ng albularyo ang galit kay Father Darwin. Marami ng albularyo, sa Loon pa lang kami, na-hospital nga yan eh. Marami ng albularyo ang galit dyan, pero wala siyang pakialam doon. Bakit? Kailangan niyang turuan ng mga tao. Tingnan nyo sa YouTube. Cesar Baladad, panoorin mo sa YouTube ang mga talks ni Father Darwin sa Dumaguete, mga talks ni Father Darwin sa kanyang mga spiritual talks niya about exorcism and deliverance. Lahat ng yon nandoon sa kanyang turo,
wag na wag kayong lumapit sa albularyo. Oh, napakaraming tao, dinadagsa ng tao yung mga talks niya eh. At lahat ng talks niya, empowerment yon para sa mga family members, sa mga head of the family na matutong gamitin ang spiritual power na binigay ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. Pwede ng ama i-deliverance yung kanyang anak. Kung sakali yung kanyang anak is nagayuma o nakulam, merong natural authority ang ama na i-deliverance ang kanyang anak. Tinuturo yan, empowerment ng mga mission ni Father Darwin. Tapos sasabihin mo, bakit di sila nagtuturo? Ang dami ng galit sa kanya. Okay? Sabi pa ni Solmiano, kahit hindi tayo pare, pwede tayong magpatawad o hindi. Mali ka. Mali ka, Minor Solmiano, kung hindi ka, ikaw, hindi ka pare. Hindi ka pare. Tapos, ikay nagpatawad. Okay yun. Pero pag ikaw hindi nagpatawad, lagot ka. Basahin natin, Mateo 6:14 hanggang 15. Kung may authority ba ang individual na na wag magpatawad? Anong sabi dito? Tingnan niyo ha. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Minor Solmiano, kapag ikaw ay individual, hindi ka nagpatawad, pati ikaw damay doon. Pero ang pare, personal sin yun, kapwa yun. Kapwa kasalanan. Pero ang pare, authorized ang pare na huwag magpatawad. Authorized sila. Pero ikaw na hindi ka pare, wala kang authority na huwag magpatawad. Dahil kapag hindi ka nagpatawad, damay ka, hindi ka rin patatawarin. Yan ha? Ang lang mga ibang sekta bro, ulitin mo yung 120, paliwanag natin. 120-21. Ating balikan muna tong 6:14 ng Mateo. Ito yung utos sa mga individual na membro. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Yan sa individual. How about sa nasa authority gaya ng pare? Sabi ni Brother Angel, Juan 20:21 hanggang 23. Ang sabi dito, eto. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Ito yung kanyang mga pare. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Sandali lang, tingnan natin doon. Isinugo. Isinusugo. So, authority yan, bro. Yung sinasabi mo doon sa personal na nagkasala sa'yo, yan. May pagsugo, authority. Tuloy. Ayan na. May pagsusugo ito, authority ito. Ito ay para sa mga pare kasi authority ito. Hindi ka naman pare. Tapos, kasi may kausap dyan, kamo. Kausap dyan, apostol. Kaintindihin nyo kasing konteksto. Tapos, 21. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Pansinin nyo yung talatang yan, pinag-uusapan ng Diyos, pero tao kausap niya. Hindi rin pinapatawad ng Diyos ang hindi mo patatawarin. Iba yung tignan mo doon, pag hindi mo pinatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos doon. Ito, tignan mo. Pinag-uusapan ng Diyos, kapatid, tingnan mo yung konteksto. Ang hindi nyo patatawarin, hindi rin patatawarin ng Diyos. Ang hindi ninyo patatawarin, hindi patatawarin ng Diyos. So, ibig sabihin yan, authority talaga sila, na sila ay pwede magpatawad, kapatid. Tingnan mo yung konteksto tungkol sa Diyos yan at sa mga sinugo ng Diyos, kapatid, hindi sa ordinaryong tao.
So yan ha. So kami ay wala kaming nilalabag sa Biblia. Sabi ni Cesar Baladad, oo, tama ang hatol ko dahil may binanggit si Apostol Pablo. Basa 2 Korinto 2:17, kaya kayo ang nakasaad. Tinangan natin kung tayo bang nakasaad. Eto, hindi kami tulad ng marami riyan. Ayan na, hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. O yan. Sino ba ang pumapasyal dyan sa sa palengke? Nangangaral tapos may dalang sobre. Sino ba ang umaakyat sa mga bus, nangangaral tapos binibigyan ng sobre kahit hindi nila kamembro? Katoliko ba 'yon? Pumupunta doon sa barko, nangangaral doon sa barko, may daladalang sobre at binibigyan ng sobre ang mga hindi nila kamembro. Kahit sa kanilang mismong simbahan, pagpasok mo, bisita ka pa nga lang, may sobre na sa upuan mo. Nang binasa ko, magkano ang ibibigay mo sa pastor mo sa loob ng 1 buwan? See? Kaya hindi kami yan. Hindi namin ginagawa yan. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinapangaral ang kanyang salita. Ganyan kaming mga Katoliko. Tapat kami. But it doesn't follow na ang mga apostol hindi tumatanggap ng stipend. 2 Timoteo, yun bro? 2:17 ba yun? Yung 2:17, 1 Timoteo 2:17. Unang Timoteo? Unang Timoteo yung bro? Una. Ay, hindi. 2 Timoteo siguro. Double check nyo yung talata, 2:17. Hindi 2:17 yun. Nakalimutan ko yung talata na yun eh. Yung bibigyan ng stipend. Ano yun? Nakalimutan ko. 5:16 yata, unang Timoteo. Double check natin ha. Tulungan nyo ako maghanap. Ito. Tingnan ninyo ha. Ito nakalagay dito. Yan. Ito sabi, kung ang isang mananampalatayang babae ito sa 17, ang mga namumuno sa iglesia, yan. Tingnan niyo na, ang namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ating basahin yan sa ang salita ng Diyos. Sa Magandang Balita Biblia. Talagang may nakalagay talaga sahod, Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ayan. Cesar Baladad, anong response mo dyan? Anong response mo? Ang matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Yan ha? Dapat sana kasi, pag kayo nagbasa ng Biblia, wag yung putol-putol. Dapat alam nyo ang buo. Okay? Bago tayo magbigay sa ibang comment ni Cesar Baladad, punta muna tayo kay Annalisa Abelgas. Annalisa Abelgas, good evening po.